tayo po ay nasa bahagi na ng Kabanatang 4, doon po partikular sa talatang 7. So kung naalala po ninyo, naaral na natin yung unang bahagi po ng talatang 7 nung huli nating prayer meeting. So ngayon po ay pag-aaralan natin yung natitirang bahagi ng talata pong 7. At pinamagatan po natin ang ating pangangaral ngayon na ang mga marka ng tunay na pagsisisi paglaban sa dyablo. So ito po yung pangalawang parte, pangalawa nating tanda ng tunay na pagsisisi dito po sa ating serye ng pag-aaral tungkol po sa ibig sabihin ng genuine repentance, so ng tunay na pagsisisi. So hayaan po ninyong basahin po natin yung buong talatang 7, bagamat ang focus lang po natin dito mga kapatid ay nandoon po sa pangalawang bahagi. Ang sabi po dito sa Santiago Kabanatang 4, ang talata ho ay 7, kaya't pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at siya ay lalayo sa inyo. Noong nakaraan pong prayer meeting, pinag-aralan po natin yung unang marka ng tunay na pagsisisi at naaral po natin, ewan ko kung naalala ninyo na yan po ay, ang unang marka po ay walang iba kundi ang pagkakaroon po ng pagpapakumbaba sa Diyos. Diba? Sabi, pasakop kayo sa Diyos. At dito po, natutunan po natin na ang tunay po na pagsisisi pala ay ang pagkilala po ng ating mga kasalanan sa harapan ng Diyos. Wala pong excuses, wala pong pride, kundi kinikilala po natin na tayo po ay mga makasalanan, mga sumuway sa Kanyang kalooban, at paglapit sa Kanya ng may buong pagpapakumbaba. So yun po ang ibig sabihin ng pasakop kayo sa Diyos, magpakumbaba kayo sa Diyos, at iyan po ang unang marka ng tunay na pagsisisi. Kung wala tayong pagpapasakop, wala tayong pagpapakumbaba sa pagkilala sa ating mga kasalanan, hindi po tayo tunay na nagsisisi sa harapan po ng ating Panginoon. So now, gusto ko pong talakayin po natin yung pangalawang marka ng tunay na pagsisisi na makikita po natin sa parehong talata, sa talatang 7. At yan po mga kapatid, ay walang iba kundi ang paglaban sa dyablo. Paglaban sa dyablo. Ang isa pong kahulugan po ng pagsisisi ay, tinatawag sa Ingles na repentance, ay change of mind o pagbabago ng isip. Yun po yung basic definition. When we talk about repentance, kapag pinag-uusapan natin ang pagsisisi, ito po ay pagbabago ng ating isipan. Na dati po, ang ating pong pag-iisip, ang umiikot sa ating isip o sa ating buong puso, mamuhay para isatisfy yung pita ng laman, masiyahan, mapagbigyan ang gusto ng nasa ng laman. Pero nung oras na tayo ay nagsisi na sa Panginoon, tayo po ay tumalikod na mula sa kasalanan at bumaling na tayo sa ating Panginoong Hesukristo, nagkaroon po tayo ng pagbabago ng ating pag-iisip. So tayo po ngayon ay nabubuhay na, hindi na para sa kasiyahan ng laman, kundi para sa kasiyahan ng Diyos. O kaya po ang tunay na pagsisisi, ang repentance, ay pagbabago ng isip. So dati po na tayo po ay walang pakialam kung kasalanan po ba o hindi ang ating ginagawa. Basta nabibigyan po natin ng kasiyahan yung ating mga puso sa ating ginagawa, gagawin po natin. Pero nung tayo po ay nagsisi na sa Panginoon, naging sensitibo na po tayo sa kalooban ng Diyos. Nagbago na yung ating pag-iisip mula sa pagiging walang pakialam sa nararamdaman at kalooban ng Diyos. Ngayon po, nung tayo nagsisi sa Kanya, meron na po tayong pakialam. In fact, ang pinakamahalaga na sa atin ay kung ano yung nararamdaman ng Diyos sa ating mga ginagawa. Ngunit ang tunay po na pagsisisi mga kapatid ay hindi lamang po pagbabago ng ating isip sa relasyon sa kasalanan. Ito po ay pagbabago ng ating isip sa relasyon din sa pinakadahilan ng kasalanan. Sino po ba ang pinakadahilan ng kasalanan? Saan po ba ito nagmula? Yan po walang iba kundi ang dyablo. Siya po ang author ng sin. Sa kanya po nagsimula ang kasalanan at patuloy na ang dyablo ay humihikayat sa mga tao, maging sa mga mananampalatayang gaya natin, upang tayo po ay magkasala sa Diyos. So dati po, nung hindi pa po tayo mananampalataya, ang bossing po natin ay ang dyablo.
Naalala nyo yung Ephesians chapter 2, verses 1 hanggang sa mga sumusunod na talata. Ang sinusunod po natin ay ang dyablo. Tayo po ay masubayin sa Diyos sapagkat ang sinusunod po natin ay kaaway ng Diyos. Sunod-sunuran po tayo sa Kanya. Sinusuway natin palagi ang Diyos. Pero ngayong tayo po ay mga nagsisi na, makikita natin sa talata na tayo pala ay meron ng bagong relasyon din sa dyablo. Na siya ay hindi na po natin boss o amo para atin pong sundin, para alipinin tayo na gawin ang lahat po ng kanyang kagustuhan. Ang bago na po nating relasyon sa Kanya ay isa ng kalaban, isa ng kaaway. Napansin niyo po ba yun sa talata na atin pong pinag-aaralan? Dati po tayo ay nasa kampo ni Satanas. Hindi man tayo aware, pero yan po ang reality. Tayo po ay nasa kaharian ng kadiliman. Kaya ang ginagawa po natin ay yung mga bagay na may kinalaman sa kaharian ng kadiliman, alipin po tayo niya at siya po ang tinikilala nating tatay. Di ba yan sabi ng Panginoong Jesus? Pero tayo po ay nagsisi na, tinalikuran na po natin siya at naging bahagi na po tayo ng hukbo, ng army ng ating Panginoon Diyos. So meron ng bagong relasyon, mga kapatid, bagong relasyon sa Diyos, na dati hindi natin kinikilala, ngayon ay siya'y tinuturing na nating pinakamahalaga, at bagong relasyon sa dyablo, na dati siya ay tinuturing nating amo, siya ay tinuturing nating boss, no? Pero ngayon siya ay tinuturing na nating kalaban, tinuturing na natin siyang kaaway. So ganyan po yung makikita natin dito sa talatang ating pinag-aaralan ngayon, particularly dun po sa verse 7. Hinati po lamang natin ito sa dalawang bahagi. Yung unang bahagi po ay pinamagatan kong ang utos. Yung pangalawang bahagi po ay pinamagatan nating ang pangako. Ang utos, ang pangako. Tunahin po muna natin pag-aralan yung unang punto, yung pinamagatan nating ang utos. In verse 7, mga kapatid, meron po kayong dalawang utos na mababasa po diyan bilang tanda po ng tunay na pagsisisi. Yung una po, yung salitang pasakop, na pinag-aralan po na po natin nung nakaraang prayer meeting. Yung pangalawa naman po, mga kapatid, ay labanan. Ang sabi po doon sa ikalawang bahagi ng verse 7, labanan ninyo ang dyablo. So ano po ang ibig sabihin dito, mga kapatid, ni Santiago nung sinabi po niyang labanan ninyo ang dyablo? Well, obviously, mga kapatid, hindi po ibig sabihin ito na literal na labanan po natin ng dyablo in a sense na makikipagsuntukan tayo, makikipagsabunutan tayo sa dyablo, makikipagbalugbugan po tayo sa kanya. Hindi yun na ibig sabihin ito. Kasi alam po natin na ang dyablo ay espiritu. Hindi natin siya kayang wrestlingin, hindi natin siya kayang bugbugin dahil siya ay espiritu. At hindi rin po nito ibig sabihin na mumurahin natin siya o pagsasalitaan natin siya ng mga masasakit na salita. Akala kasi nung iba, kapag nilalabanan yung dyablo, ganon, pamaliitin natin siya, sasalitaan natin siya ng mga di magaganda. Well, kapag ginagawa po natin yan, mga kapatid, kasabihin ko sa inyo, tinatawanan lang tayo ng dyablo. Bakit? Ang isa sa gustong-gusto ng dyablo ay mahila tayo sa pagkakasala. So kung atin lang po siyang mumurahin at sa pagsalitaan ng magaganda ay di magaganda, imbis na mainis natin siya, lalo pa siya matutuwa sa atin. So hindi po ganoon yung paraan ng paglaban po dito. Hindi rin po ibig sabihin ito na kamukha ng ginagawa ng maraming simbahan ngayon na ika-cast out natin ang dyablo, sa ngalan ni Jesus, demonyo ka, umalis ka, masamang espiritu, Yung iba kasi akala ganun lang yung paglaban sa dyablo. Well, kahit gamitin natin ng magsisigaw tayo, maglulupasay tayo, sanang paulit-ulit, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus. Pero hindi nang patuloy naman tayo pinaghaharian ng dyablo kasi patuloy pa rin tayo sa paggawa ng kasalanan. Wala rin pong saysay yung paulit-ulit nating pagsasabi ang pagka-cast out sa Kanya. Hindi po gayon, mga minamahalang ibig sabihin po dito ni Santiago sa paglaban sa dyablo. Kung titingnan po natin yung immediate context, pag sinabi pong immediate context, yung talata, in fact, dito, hindi lang basta talata, nakapaloob pa rin siya sa talata, Yung malapit sa talata na atin pong pinag-aaralan,
which is bahagi pa rin ng verse 7, makikita nyo ho dito na yung yung kabaliktaran po ng salitang labanan ay yung pasakop. So magka-contrast po yan eh. Now, yung salita pong pasakop po doon, sabi po natin nung nakaraan pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos kasi nagpapasakop ka di ba? So, kung paano ang mag-asawa, di ba? Ang sabi sa Biblia, magpasakop kayo. Kung kayo ay babae, pasakop kayo sa inyong asawang lalaki. So, wala pong matinong Kristiyanong babae na nag-a-under ng asawa. Hindi po uso yan sa Biblia. Okay? Pinaklaro ko lang. Tama-tama marinig ni Kuya Pitong kasi gusto kong marinig niya na dito sa simbahan natin, hindi natin tinotolera yung pag-a-under ng asawang lalaki kasi ang tinalaga ng Diyos na mangunguna sa pamilya ay ang lalaking asawa. Kaya nga nung ma-example ko lang, Kuya Pitong, baka di mo alam, sabi ko, nung gustong ni Sister Bell na mamasukan, sabi ko, magpaalam ko muna kay Kuya Pitong kasi siya ang pinuno ng inyong tahanan. No? Bagay na ginawa po ba, Kuya Pitong? pero pumayag naman po kayo, no? Sa kanan, ko bahala ka. Huwag kayo magpapula sa akin sa bahay pero pumayag naman kayo, yun ang mahalaga, no? So, di ba? So, ganun po kasi yung pasakop, magpakumbaba tayo, magpailalim po tayo. Which is yun ang isang ibig sabihin ng salitang pasakop. Pero meron po itong iba pang ibig sabihin. Sabi ko nga, yung salitang pasakop, marami po siyang ibig sabihin sa Biblia. Pwede rin yung ibig sabihin nito ay maging masunurin tayo sa Diyos. Diba? Pagka nagpapasakop si Ate Bel kay Kuya Pitong, magiging masunurin siya sa sinasabi ni Kuya Pitong. Diba? Pag sinabi ni Kuya Pitong na dito tayo. Diba? Kasi siya ang pinuno, ang lalaki ang pinuno ng pamilya. Gaya po ng isang sundalo sa kanyang commander. Kapag sinabi ng commander, tikas pahinga. Alam niyo po ba yan? Ang sundalo ay susunod sa kanyang commander. Ganyan po ang isa pang ibig sabihin ng salitang pasakop sa talata pong ito. So sa makatuwid, nung sinabi po ni Santiago na labanan ninyo ang diablo, sinasabi po niya na wag po tayong pasakop sa kanya. No? Or in other words, wag po tayong maging sunod-suluran sa kanya. Wag po tayong makipagkaibigan na gagawin natin yung kanyang nais sa kanya. Sa diablo. Sa Diyos lamang po dapat natin ibigay ang ating buong katapatan at pagsunod. Sabi nga po sa pinag-aralan natin nung nakaraan, particularly in verse 4, hindi po tayo pwedeng makipagkaibigan sa sanlibutan at sa Diyos. Di ba? Yan yung context po niyan. So, ganun din po, hindi tayo pwedeng makipagkaibigan sa diablo at makipagkaibigan sa Diyos. Magiging kaibigan po natin ang isa at kalaban na may tuturing ang pangalawa. Ganyan po yan nag-work. Hindi po pwedeng nasa gitna. Sa mga katuwid, mga kapatid, ang isang taong meron pong tunay na pagsisisi ay hindi po doble kara, hindi po siya namamangka sa dalawang ilog, siya po ay hindi gaya ng isang hunyango, kung sino ang kanyang kaharap, magiging ganun ang kanyang kulay. Siya po ay natatagpuan na nagpapailalim sa kalooban ng Diyos, meron man pong nakakakita sa kanya o wala, siya po ay malinaw na kalaban ng diablo at ng kanyang kasamaan at hindi po siya sumusunod at tumatangkilik dito. Ganyan po ang buhay ng isang tunay na tumalikod sa kasalanan at tumalikod sa diablo. Siya po ay namumuhay bilang kalaban ng diablo, hindi po kaibigan nito. Now, naintindihan po natin mga kapatid ang ibig sabihin ng paglaban sa diablo. Tingnan naman po natin mga kapatid kung paano natin siya lalabanan. So, nagbigay ako ng examples kanina ng mga maling paraan na iniisip ng tao na paglaban sa kanya. Pero dito, paano natin siya lalabanan? Sabi po ni Thomas Manton, isa pong kilalang Bible scholar sa London, nagbanggit po siya ng dalawang paraan kung paano po natin lalabanan ng diablo. In fact, marami pong paraan na tinuturo ng Bible para labanan ng diablo. Pero dito po makikita natin yung dalawa po sa mga ito. Una, sinabi po niya na hindi po dapat tayo matakot sa kanya. Hindi po tayo dapat matakot sa diablo. Kasi mga kapatid, hindi naman po niya tayo pwedeng pwersahin upang magkasala.
Na hindi niya tayo pwedeng kontrolin, ano? Kahit ayaw natin, kokontrolin niya tayo para tayo ay magkasala. Hindi niya pwedeng gawin yun. Lalo na't nananahan sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos. Ang kaya lang po niyang gawin ay hikayatin tayo, tuksuhin tayo at kumbinsihin tayong magkasala. So hindi po natin siya dapat katakutan in a sense na parang wala tayong magagawa kapag nakaharap po natin siya. Kailangan lang po nating magpakatatag laban sa mga tukso na ibinibigay po niya sa atin, laban sa mga atake, no? Kasi hindi naman niya tayo kayang kontrolin. Ang kaya lang niyang gawin ay tuksohin tayo, akitin tayo na tayo ay magkasala. Kapag hindi tayo nagpaakit at nagpatukso sa kanya, wala siyang magagawa, no, mga kapatid? Minsan kasi may danger din kapag may danger, mga kapatid, kapag masyado nating minamaliit ang diablo. Pero meron ding danger kapag masyado naman natin siyang ino-over, kumbaga, ang tawag dito, masyado natin siya pinalalakas. Kalimutan ko yung term na tawag po doon. Masyado nating tinitingnan siya ng mas malakas at mas malaki kaysa sa katotohanan. Na, mga kapatid, yun po, huwag tayong matakot sa kanya. Pangalawa, malalabanan natin si Satanas kung hindi tayo magpapadala sa kanyang mga sinasabi. So parang somehow nababanggit ko na po kanina. Pero si Satanas po kasi at ang diablo, sabi ko nga, may mga ini-inject siyang mindset sa atin. Sa atin bilang mga mananampalataya. At hindi ko po ibig sabihin na literally naririnig nyo ang boses ng diablo. Matakot kayo kapag may ganoon. Pero minsan, may mga ini-inject siya na mga kaisipan sa atin. Halimbawa, tinutokso niya tayong magkasala. Sabi niya, minsan lang naman. Papatawarin ka naman ng Panginoon. Di ba? Tao ka lang naman. Normal naman na paminsan-minsan magkakasala ka talaga. Di ba? Yung mga ganong kaisipan ng diablo, di ba? Kapag naman nahulog ka sa kasalanan, sasabihin naman niya sa'yo, ganyan ba anak ng Diyos? No, nakakahiya ka, wag ka na bumalik sa Diyos. Di ba? Nadismaya mo na siya. Kung ako sa'yo, hindi na ako magsisimba. Kung ako sa'yo, hindi na ako babalik. Magpapatuloy na lang ako. Total, dismayado naman na sa'yo ang Diyos. So, ganyan yung ilan sa mga kaisipan na ini-inject sa atin ng kaaway na para tayo po, mga kapatid, ay itanggalin sa pagsunod sa Panginoon. Pero sabi po ni Thomas Manton, malalabanan natin ang ganitong taktika ni Satanas sa pamamagitan po ng pagsagot sa kanya ng mga katwiran at kaisipan ng biyaya. Pagsagot sa kanya ng mga katwiran at kaisipan ng biyaya. Namely, yung mga katotohanan ng biyaya ng Diyos na makikita ho natin sa kanyang salita. So every time, mga kapatid, na hinihikayat po niya tayo magkasala, sabihin po natin sa kanya na diablo o Satanas, hindi na ako alipin ng kasalanan para mamuhay sa kasalanan. Every time na tinutokso kayo ng diablo na magkasala, paalala niyo sa inyong sarili ang bago ninyong pagkatao kay Kristo, na kayo ay pinalaya na niya mula sa pagkakaalipin sa kapangyarihan ng kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan, na kayo ay hindi na anak ng diablo, kundi kayo ay tinuturing ng anak ng Diyos kay Kristo Jesus. Ipaalala niyo, mga kapatid, sa diablo at sa inyong sarili na kayo ay hindi na nabubuhay para sa diablo. Kayo ay nabubuhay na para sa Diyos na inyong Panginoon na nagligtas sa inyo. Every time, mga kapatid, na dinidiscourage niya tayong wag nang bumalik sa Diyos. Kapag tayo nagkamali, kapag tayo nadapa, kapag tayo nagkasala, sabihin natin sa Kanya, ang lahat ng ating mga kasalanan ay binayaran ng lahat ng ating tagapagligtas sa krus. Ang kailangan lang namin gawin ay bumalik sa Kanya ng mayroong pagsisisi at humingi ng tawad at tiyak na ako ay Kanyang patatawarin. So ano kailangan niyong gawin? Every time na mayroong ini-inject ang kaaway sa inyong isip, alalahanin nyo yung mga katotohanan at katwiran ng biyaya ng Diyos na nakasulat po sa Kanyang mga salita. Kaya mahalaga, mga kapatid at mga minamahal, na punuin nyo po ang inyong mga kaisipan ng salita ng Panginoon, kasi dito kayo uhugot ng panlaban ninyo every time na kayo po ay aakitin, every time na kayo po ay tutuksohin ng diablo na magkasala laban sa Diyos. So ilan lang po ito, mga kapatid, sa paraan, sabi ko nga na tinuturo ng Biblia, na
para malabanan po natin ng dyablo na humihikayat po sa ating magkasala. So naaral po natin yung utos, namely yung labanan ng dyablo. Pag-aralan naman po natin yung pangako. Yun po yung ating panghuling punto. So matapos pong sabihin ng Santiago yung utos na labanan ng dyablo, tanda po ng isang tunay na pagsisisi, sinabi din po niya yung promise, sinabi din po niya yung pangako kung patuloy po tayong mamumuhay sa paglaban sa dyablo. Sabi po doon sa verse 7, balikan niyo ho. Sabi, labanan ninyo ang dyablo at ano yung mangyayari? Siya ay lalayo sa inyo. Siya ay lalayo sa inyo. Maganda po dito mga kapatid yung illustration ni Thomas Manton tungkol po sa dyablo. Ang dyablo daw po ay parang isang aso na nag-aabang sa tuwing tayo ay kumakain. Meron po ba kayong ganong klaseng aso sa bahay? Nakakapasok yung aso nyo sa bahay, every time na kayo kumakain, napakagulo, kalabit ng kalabit, nangaagaw ng fried chicken, tahol ng tahol, kasi gusto mong bigyan siya ng, gusto niyang bigyan mo siya ng kaunting mumo o kaunting buto. Di po ba? At ang tendensiya natin, para tumahimik, bibigyan natin ng buto. Pero paglipas ng ilang sandali, tatahol, manggugulo na naman siya kasi nabigyan mo ng buto. No? Kaya mali, mga kapatid, na ugali na every time tayo kumakain, binibigyan natin yung ating mga alaga kasi masasanay silang manggulo. Sa tuwing tayo ay kumakain. Ano ang dapat gawin, mga kapatid, every time ang aso o pusa ay nanggugulo sa ating hapagkainan? Di wag natin silang bigyan. Pagtapos natin kumain, tsaka natin sila bigyan ng makakain. At mapapansin nyo, mga kapatid, sa susunod na pagkain ninyo, pag nasanay sila sa ganong gawi, hindi na sila manggugulo. Habang kayo po ay kumakain. Pero oras na pinagbigyan nyo sila, hindi nila kayo tatantanan. Sabi nga ni Mike Enriquez. Ganon daw po ang dyablo, mga kapatid. Matapos po ng kanyang paulit-ulit na pagtahol at panunukso sa atin upang magkasala, at matapos ng ating paulit-ulit na pagtanggi sa kanya, tatantanan din po niya tayo, kagaya po ng ginawa niya sa ating Panginoong Hesukristo. Naalala niyo po, yung kasaysayan ng ating Panginoong Hesukristo ay 40 araw na nag-ayuno at 40 gabi na hindi kumain. Di po ba? Tinukso siya ng dyablo, ng kung ano-ano. Kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mo nga itong tinapay. Kung ikaw ay anak ng Diyos, tumalon ka nga dito. At kung ano-ano pang panunukso, nagpadaig po ba ang ating Panginoon? Di ba? Hindi siya nagpadaig sa pamamagitan ng hindi lang pagsitas ng mga talata mula sa Biblia, kundi sa pamamagitan ng pagsunod sa sinasabi ng salita ng Diyos. Nanatili siyang nagtatapat sa salita ng Panginoon hanggang sa dumating ang punto na sumuko si Satanas sa kanya. Sabi sa Matthew 4 verse 11, pagkatapos nito'y iniwan siya ng dyablo at dumating ang mga anghel at pinaglingkuran siya. Sa mga minamahal, yung pag-iwan o paglayo ng dyablo ay isa pong tanda ng pagkatalo niya, mga kapatid. Di ba pagka sa gera, pagka tumatakbo na yung kaaway, ibig sabihin sumusuko na sila. So, ang dyablo, mga kapatid, dumarating din pala yung punto sa atin pong pakikipaglaban sa kanya. Kung tayo naninindigan sa ating pananampalataya, titigilan din po niya tayo. At ang napakasarap po sa pakiramdam, mga kapatid, sa tuwing nadagapi natin ang dyablo. Mga minamahal, hindi po imposibleng magapi o matalo natin ang dyablo. Ang sabi ng Biblia, kapag po tayo ay lumaban sa Kanya, tayo po nagpasakop sa kalooban ng Diyos, siya po ay aalis, siya po ay lalayo sa atin. Ngunit mga kapatid, hindi po nangangahulugan na hindi na siya babalik. Ibig po, baka kasi sa iisipin nyo, teka, natalo na kita, bumabalikan naman. Hindi po kung paano po ang ating Panginoong Jesus, matapos niyang matalo ang dyablo, binalikan pa rin po siya nito at patuloy siyang ginulo. Pero sana po mga kapatid, sa kanyang pagbabalik sa atin upang tayo po ay kanyang tuksuhin muli, magawa pa rin po natin siyang labanan at magawa pa rin po natin siyang paalisin. At hindi po yun mangyayari, mga minamahal, sa pamamagitan ng sarili nating galing, lakas at diskarte. Kailangan po natin ng tulong ng Diyos sa pamamagitan ng pananalangin, araw-araw. Na malabanan po natin ang tukso ng dyablo.
pagpapalakas sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita, nang magbibigay po sa atin ng karunungan upang labanan ng dyablo, mga pangsagot na mga katotohanan sa mga daya ng dyablo. Kailangan po natin ang kapuspusan ng banal na Espiritu upang magawa nating matatagan ang mga pain ng dyablo, at siyempre ang pananampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo, na naman pong panloloko niya sa atin. Palagi tayong nakatayo sa katotohanan ng Ebanghelyo, na dahil kay Jesus, meron tayo ng lahat ng ating pangangailangan. Kasama po doon ang hindi natin nawawalang kaligtasan sa Kanya. Sa ganitong paraan lamang po natin mapagtatagumpayan ng dyablo sa ating mga buhay. So mga kapatid, ito po yung pangalawang marka ng isang tunay na pagsisisi. Buhay na lumalaban sa dyablo sa pamamagitan ng pagiging tapat na pagsunod sa Diyos. Hindi po tayo pwedeng maging kaibigan ng dyablo at kaibigan ng Diyos. Kung tayo po'y patuloy pa ding namamangka sa dalawang ilog, nangangahulugan lang po niyan, mga kapatid, na hindi po tunay ang ating ginawang pagsisisi. Sa kabilang banda, mga kapatid, kung tunay po ang ating pagsisisi na ginawa sa Panginoon, nasa Diyos na po yung ating katapatan at hindi na po sa dyablo na kaaway ng Diyos. Purihin po ang ating Panginoon. So, meron po ba